po na pwede ba yun, the information is different or yung the crime alleged is rape tapos biglang iba na forfeiture or confiscation of property which is hindi naman siya kasali sa penalty, hindi talaga siya tama legally. Because even sa Constitution, it is already enshrined in our Constitution, it has guaranteed our right, especially of the accused, the right to be informed of the cause and nature of the accusations against him. Itong kasi none of the properties, even just one property, walang nakapangalan kay Pastor because they are different, separate entity. And even here in the Philippines, there is already a clear distinction, separation of church from the state. Diba? So kaya nga, that is inviolable. In fact, very respected yan, kaya exempt pa yung mga religious from taxes. Ganyan ang pagtingin ng Constitution, lalo na sa mga religious organizations. Wala nga sa pangalan ni Pastor Kibuloy, bakit kinisikwesta? Alam mo sa tingin ko, pera dahilan nito. Pera. Talagang gusto nilang maubusan ng pera si Pastor Kibuloy. Diba? Para talaga makakimkim ng gobyerno na to. Ano kaya yun? Bakit kaya, no? Gagamitin kaya yun sa pagtakbong senador? Hindi ko alam, ha? Ako nagtatanong lang. From that, we have to consider that it is basic under the rules that once the investigating prosecutor has already resolved the case during the preliminary investigation, then it has to be consistent with the information to be made. So meaning to say, kung ano lang yung nasa case, meaning to say, maganda yan, ha? Tandaan yan. lang yung binigyan ng opportunity ng respondent to defend himself during the preliminary investigation at ano lang yung na-resolve, yun lang dapat. I-play lang natin namin, papatayin ko lang yung camera, mabilis lang, ha? Mabilis lang. But yung information na mag-reflect, it should be consistent. Okay? Ang masabi ko lang dun, kasi tamang-tama na itong aking mga magagaling na kasama. Pero merong maganda explanation yan. It violates the principle of law called coram non judice. Okay. Coram non judice means not before a judge. If the allegations in the complaint or if there are no allegations in the complaint, then the information has no basis. So, kumbaga, akin siya sa hindi mo pwede ma-prove yung hindi mo inallege. So, doon nga sa affidavit complaint ni nung complainant dito, wala naman siyang allegation na nakalikop siya ng maraming pera because of human trafficking. Ang nangyari, nandun na sa resolution, dinagdagan pa anti-money laundering. So, parang akin to a violation of the principle of law of coram non judice. Because it is not properly alleged, it should not have been stated in the resolution, nor should have been it stated in the information. Lako. No basis po. Parang ganun lang po. Oo. Thank you, Attorney Torion. Ana, meron lang akong gustong malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng donor's tax. Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Oo, correct yan. Hindi siya nagsabi, galing daw sa kaibigan niya. Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Nako, nadali sila doon. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Bait. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6720. Mabait pa ito si attorney, di ba? Sabi niya baka nakulangan ng research. Hindi niya na sinabing bobo, no? Galing din ito ni attorney Karen, simple lang pero rock, di ba? Totoo eh. Kasi tama nga naman, abogado daw si Ewan ko nga ba bakit naging abogado yun, pero abogado daw si Abalos, pero and yet
kulang sa research. Hindi ko alam mo, dito nga yung sinasabi ko nabulag na ata talaga sila sa obsession nila kay Pastor Kibuloy. Sa sobrang obsession nila, they want to prove na kaya nilang gawin yan. Akala kasi siguro nila na pogi points para sa kanila yung mahuli si Pastor Kibuloy. Akala nila, naniniwala ang mga tao na si Pastor Kibuloy ay masamang tao. Hindi nila alam na maraming kabutihan na nagagawa si Pastor Kibuloy na nare-realize siya ng mga kapwa Pilipino. Alam mo ito, simple lang yan. Kami nga po baka akala ninyo porket kami ay sinasama ni Pastor Kibuloy ni Pastor Kibuloy ng KOJC sa mga event nila ay kami po ay kanila na pong na-brainwash. Hindi ho. Kasi una-una, kung ako nananatili po ako sa pananampalatayang pinaniniwalaan ko at hindi po kami pareho ng KOJC. And yet, what we saw and what we are seeing pala, talaga naman itong grupo ng KOJC ay sobrang maayos na tao. Kasi nga po, dahil sa kanilang pinuno na si Pastor Kibuloy. Alam nyo, maniwala kayo o sa hindi, pero sobra ho nilang, kung maaari ko lang ikwento ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng SMNI at KOJC, kung malaya ko lang maikikwento lahat, maniwala kayo, sila ang tinatawag ko na peacemaker. Lagi nilang sinasabi, wag nang mag-away, magmahala na lang. Kahit yung may mga atraso sa kanila, kinukonsider pa rin nilang kaibigan. Ibig sabihin, yung kabutihan mo na yon na makikita mo sa mga membro, anong pinagkaugatan nun? Dahil yun ang pangaral ng kanilang pastor. Di ba ho? So yung pala, makikita mo na kaagad na etong obsession ni Abalos, na hindi niya, akala niya siguro maraming galit kay Pastor Kibuloy dahil doon sa malalang sinasabi nila kay Pastor Kibuloy na kesyo ganito, na alam natin, ultimo nga 'di ba yung witness ni Ontiveros na nagsabi ganito, wala na. Bakit kanyo? Kasi nga puro sabla yung mga pinagsasabi. Yung record na kesyo nandun daw, nanakit daw, wala na siya sa kingdom nung time na yun. So alam mo nila na palpak yung mga yun, and yet they thought na pag nahuli namin ito, magiging pogi points kami. Ito si Abalos, kaya ganyan yan, kasi tatakbo yan na senador. Kaya ganyan yan, na gusto niya mahuli talaga, idadagdag niya sa credential niya yan. Hahatid ko ang justice. Alam mo, Secretary Abalos, pagbalik-baliktarin mo, palpak ngayon ang crime sa ating bansa. Lumala ang krimen sa Pilipinas. At ikaw ang pinuno ng DILG. Nasa ilalim mo ang PNP. Bakit pumalpak ang krimen sa Pilipinas? Lalong umaangat ang krimen. Ang pumalpak ang peace and order. Ibig sabihin, palpak ka, Mr. Secretary. Secretary Abalos, sablay ka, palpak ka. Ang tagumpay lang sa'yo ay yung merong kang TV series na nasalihan. Yun lang ang accomplishment mo. The rest, puro kapalpakan ang ginawa mo sa gobyernong ito. Simulat sa pool pa lang, from Bantag, from Tebes, ngayon kay Pastor Kibuloy, lahat ng ginawa mo dyan ay puro kapalpakan. Ultimong yung nahuling droga, yung sa checkpoint, kapalpakan mo yan. Diyan ka nagbida-bida sa presidente, mali yung numerong ibinigay mo. Napahiya tuloy ang presidente dahil sa'yo. Ikaw ay palpak. Kahit anong gawin mo, pagkuha ng mga vlogger, kung palpak ka. Kahit ano pang gawin mo. Ulitin ko,
kumuha ka naman ng sobrang daming vlogger, kahit basta palpak ka talaga. O hindi mo na mababago yan. Ayusin mo trabaho mo. Swak na swak talaga siya because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be because that is right to that invites any and all temptations. Oh, kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. Oh, so kumbaga rumor lang 'yan. And what would Hindi yun rumor. Totoo yun. Attorney, totoo yun. prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail. At saka ganito na lang mga kababayan. Eto, makinig kayo. Kung sekretary siya, ginawa niya yan, tumanggap siya ng donasyon for whatever purpose. Okay? For whatever purpose, and he is not being transparent. Kasi ganito sasabihin niya, kasi justification nila, hindi naman sa amin napunta yung pera Hindi naman donasyon yan sa akin Donasyon yan para to reward money. Di ba? Yun ang pwedeng kanilang argumento. But still, dumaan sa'yo. Ayaw mo sabihin kung sino nagsabi, kung kanino galing. Paano namin malalaman na yan lang talaga yung sa pera na idinonate? O yan lang yung talagang perang ibinigay? Kung ayaw mo sabihin kung sino yun. Diba? Sabi nga nila, dapat may donor's tax yan O ibig sabihin, you're not being transparent in receiving something for a reward. Paano kung sakasakaling mas malaki pa pala? Since hindi ko, tanong lang naman. Malay ko kung meron kang, di ko alam. Di ba? Tanong lang naman, Hindi ko sinasabing magnanakaw siya. Tinatanong ko lang naman kung magkano yung total talaga niyan. Totoo bang 10 million lang? Tapos yung para doon. Ako'y nagtatanong. Kaya nga maganda, maging transparent ka. Kesa sa pagdudahan ka ng tao. Kasi ayaw mo maging transparent. Sino ba nagbigay niyan? Yun ang tanong doon. Kung ginawa niya yan bilang sekretary at naging senador yan, pwede niya rin gawin yan. Pwede rin dyan tumanggap ng donor para kunwari sa isang partikular na proyekto. This project is donated by a friend. Hindi pwede yun. Even if hindi sa'yo napunta yung pera, the mere fact na ikaw ang tumanggap, ikaw ang dinagdaanan ng pera, mali din po yun. Kaya nga kung nagawa mo bilang sekretary yan, maaari mo magawa bilang senador. Tama, mali? Tama po ba yun? Naaayon po ba yun sa batas? Again I'm not saying may nakuha ka, may natanggap ka, o ikaw ang tumanggap ng pera. Sabi nga ng for whatever purpose, mali yun. So, kung hindi mo inatanggap ngayon na mali yun, so pag nagsenador ka, gagawin mo din pala yan. Tama, mali? Any and all such possibilities.